Piniritong tilapia, sasamahan po natin ng may sawsawang saluyot. Masarap po ito dahil sustansya. Nalagyan din po natin ito ng bagoong alamang o kaya bagoong isda. O kaya toyo lang, pwede. Sustansya pa. Hindi naman po, hugasan natin itong saluyot maayos, mabuti para malinis na kainin. Siyempre madumi pa po ito, galing ito sa palengke, kung sino-sino na nakahawak. Kailangan linisin natin. Ilip po natin dito sa strainer. Masala natin yung tubig. Tapos saka po natin i-steam. Hindi natin ng alamang para masarap natin kainin mamaya. Tawag na naman siguro nito ang kaldero pag kumain tayo. Pero huwag naman po napakamasyadong maraming kanin dahil masama din po sa katawan nyo. Minsan, hindi ko rin po mapigil pagka namasarap ang ulo. Makakain din ako ng marami. Hugasan lang po natin mabuti. Hugasan natin yung dumi. Malupa-lupa. Minsan titingnan po natin mabuti. So mamaya may masama na halimbawa plastic o kaya rubber band o kung ano pa man na dumi. Makakain din po natin yun. Ayan, salain po natin. Pag natiktikan na po ito, mawawala na yung tubig niya. Ito naman gagawin po ngayon na itong tilapia. Medyo hihiwaan lang po natin para pumasok yung asin o yung granules na ilalagay natin para medyo sumarap. Bigyan po lang natin ng dalawang hiwa. Itong size po nito ay medium lamang. Bigyan po natin ng asin. Bigyan po natin sipsipin siya ng isda para magkaroon siya ng lasa. Po natin na konting magic granules, medyo lumasa, konti lang, masyado madami. Lagay po tayo ng mantika, kawali para may prito po natin yung isda, konti lang. Problema pa nga po yung aking camera dahil pagka matagal yung pag-video ko recording, may init siya, nag-high temperature, kaya tinapatan ko po siya ng electric fan para ma-resolve po ng konti yung problema niya para makapagpatuloy ako ng video kahit matagal. Hindi umiinit yung kanyang camera. May mga ibang camera naman na nakakatagal ng mga 10 minuto. Tuloy yung video mo. Pero wala naman pala yung aking nire-record. Pagsalang niya nung isda, yung tilapia, mainit na yung kawali at yung mantika. Kasi pagka medyo malamig siya, saka mahina yung apoy, napapansin ko dumidikit yung isda. Kaya pagka binaligtad mo, dumidikit yung laman niya sa kawali. Ang pangit, nagiging sabog. Kahulog niyo ng tilapia, medyo hinaan agad niya yung apoy. Pag binagsak niyo yung isda, maingay yung ipiprito mo. Yun yung mainit mantika. Pero pag hindi tumunog na maingay, wala, konti yun. Didikit ko yung isda. Kaya ibigyan ko kayo ng parang maganda ang kinalalabasan ng inyong pagpiprito na isda. Ito, yan. Malakas ang tunog, ibo ba? Sabihin niya, mainit yung mantika. Yan, hintayin na lang po ninyo. Tapos hinaan po ninyo yung apoy na konti para hindi naman agad maluto yung isda, masunog. Bago po ninyo balik ka rin, pag narinig nyo medyo mahina na yung kulo, hindi nyo ipiniprito, saka ninyo balik ka rin. E pag malakas pa, wag muna dahil medyo hilaw-hilaw po yung sisilipin po ninyo ganito. Kung luto na, kung hindi pa, pabayaan muna ninyo. Malakas pa yung hilamsik niya. Silip-silipin natin, baka hindi masunog. Tingnan natin. Yan. Ganda naman. Pwede na po natin hanguin. Medyo bawasin lang natin ng mantika. Sunod na po natin yung huling batch para may luto. Tingnan po natin ulit kung luto na siya. Ayun. Luto na. Tingnan po natin ulit. Nag-ilaw pa. Hindi pang luto. Luto na. Ang ilaw po natin.
Nilagay po yung dahon ng saluyot. Kaya lang po natin umimpis itong dahon ng saluyot. Bago po natin patayin yung apoy. Pero tingin nyo, akala nyo, ang dami niyan. Pero pag naluto, unti lang, nakakainis. Pero marami na rin siya sa halagang 15 pesos ang isang tali. Pero mahal pa po yan. Kung may tanim tayo sa bahay, sa ating lugar, walang problema. Kahit araw-araw natin itong ulamin, okay lang. Natakpan po natin. Buksan po natin apoy. Yan naman po. Gagaya tayo ng gagawin natin sa usawan. Ng alamang. Kahit muna po tayo ng sibuyas. Sunod naman po natin yung bawang. Tanggalin po muna natin yung parang pinakapuwit niya para madali siyang pabalitan. Tingnan po natin kung na-steam na siya. Yan. Okay na siya. Tayo na po natin yung apoy. Natin po ilipat. Buwasan po natin yung mantika sa pinag-prep po ng tilapia. Yan. Sarang po natin. Yan ang apoy. Tulog na po natin yung bawang. Sunod na po natin yung sibuyas. Tapos yung pong kalahating kutsarang ang lutuin lang po natin mabuti. Yan po natin ang suka. Pero huwag muna po natin haluin. Yan po muna natin mag-evaporate siya. Mga isang minuto. Bago po natin siya haluin. Hihilaw po kasi yung suka eh. Yan, 1 minuto na. Pwede natin pong haluin. Ngayon, para-paraan lang po. Para medyo gumanda ng konti yung kulay ng ating lamang. Eh, ito lang po yung meron ako dito sa bahay. Ito ko po yung tomato paste. Wala na akong anato seed. Higyan lang po natin konti. Konti lang. Para papapula lang naman ito eh. Kaya para-paraan lang. Kung wala ako, di pagtagaan po natin ito. Hindi pumula. Dagdagan pa natin. Purpose lang naman po natin ito papulahin konti para medyo magkaroon siya ng kulay. Nabusan nga po ako ng anato seed. Gagawan po natin ng konting diskarte. Ayan, medyo pumula ng konti. Yan po natin ang isang kutsarang sukal na pula para labanan yung alat niya. Para medyo luminam na, pagmura natin ang granules. Yan, di pa ba medyo nagkakulay na? Yan, di ba may kulay na po? Kaya sabi ko sa inyo, para-paraan lang. Ang gandang tingnan.